Annyeonghaseyo, 여러분! Sa lahat po ng mga Filipino na gusto pong mag-aral ng Korean language, ito pong Korean class na to ay ituturo ko po siya sa pamamagitan ng wikang Tagalog na may kahalong English. So, Taglish. So, ang lesson na ito ay nakaseries po siya. Pag-aaralan natin mula chapter 1 hanggang matapos po natin ang book 1. Okay, umpisahan po natin ang ating lesson. Ang ating chapter 1, ang title po ay 자기 소개. 자기 소개, sa Tagalog po ang ibig sabihin niyan ay pagpapakilala sa sarili. Or sa English ay self-introduction. So pag-aaralan natin dito yung mga bagay na may kinalaman sa pagpapakilala sa ating sarili. So ito ang ating learning objective. Ano ba yung matututunan natin? Yan. Insahagi or pagbati or greetings. Tapos yung tsagisugihagi, yung pagpapakilala sa sarili. Ang ating pag-aaralang grammar ay ang iyeyo or iyeyo ending, sentence ending, at ang ating at nun, tinatawag na topic marker sa English. Ang ating vocabulary or ohi, vocabulary, ay mga bagay na may kinalaman sa nasyonalidad or nationality, kung saan bansa tayo galing, at ang mga vocabulary na related sa ating trabaho or sa Korean, yan po ay 직업. So, ituloy natin yung ating lesson. 두 사람은 무엇을 해요? Anong ginagawa ng dalawang tao? Number 2, 한국어로 자기소개는 어떻게 해요? Paano ipakikilala ang aking sarili o ang ating sarili sa wikang Koreano or sa wikang Korean. Yan. Pakinggan natin ang ating 대화 or usapan or conversation. 대화 1. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 타완이에요. 태국 사람이에요? 네, 태국 사람이에요. Isa pa po. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 타완이에요. 태국 사람이에요? 네, 태국 사람이에요. Yan. So, sa ating conversation 1 or sa usapan 1, 대화 1, si Sujin at si Tawan. Sabi ni Sujin, 안녕하세요. Kamusta po kayo? Sabi naman ni Tawan, kamusta po? 안녕하세요. 저는 Tawan이에요. Ako po si Tawan. Sabi naman ni Sujin, 태국 사람이에요. 태국 사람이에요. 태국 saram. Taga-Thailand or isang Thai. Taga-Thailand po ba kayo? Ang sagot naman ni Tawan, ne. Opo, yes. 태국 사람이에요. Ako ay isang Thai or ako ay taga-Thailand. Ne, 태국 사람이에요. Pag-aaralan natin ang vocabulary at expression. Ohi, bokabularyo, wa, at 표현, expression. 어휘와 표현, vocabulary at expression. Nasyonalidad or nationality or sa Korean yan po ay 국적. 국적, nationality. So yan, tingnan natin ano ba ang mga familiar na sa atin dito. Okay, kung gusto mong sabihin na ang isang tao ay galing sa bansang Korea o siya ay isang Koreano, yan, yung kanilang pangalan ng kanilang bansa and then dudugtungan lang natin ang salitang saram. Ang ibig sabihin po ng saram ay person or tao. So, 한국 사람, isang Koreano. 한국 사람. 한국 사람. Koreano, 한국 사람. Ang isang Hapon naman, Hapon or Japanese ay 일본. Kaya ang pangalan ng kanilang bansa ay Ilbon, Japan. And then, susundan ng salitang saram,
Ibig sabihin tao ng bansang yon, Ilbon saram. Hapon or Japanese ay Ilbon saram. Next naman po ang Mongolian. So, Mongolian, Mongol saram. Mongol saram. Mongol saram. At ang Chinese naman or Chino, yan po ay Jungguk saram. Jungguk saram. Jungguk saram. Para naman po sa Vietnamese, Vietnam. Vietnam saram. Vietnam saram. Vietnam saram. Ang taga Thailand naman po or Thai ay Taeguk saram. Taeguk saram. So ito pong mga ito ay mga pangalan po yan ng bansa. And then dinugtungan lang ng saram para ang ibig sabihin po yan ay yung tao na galing doon sa bansang yan. And then ang Amerikano naman or American ay Miguk saram. Miguk saram. Miguk saram. Yan. Ang German naman, Aleman or from Germany, Tugil saram. Tugil saram. Tugil saram. At ang Australiano naman, Huju saram. Huju saram. Huju saram. Okay, para naman sa ating mga Filipino, ang pangalan po ng ating bansa ay Philippine. Philippine. Tapos lalagyan lang natin ng salitang saram. Para masabi natin na tayo ay galing sa Pilipinas or tayo ay taga Pilipinas. Philippine saram. Philippine saram. Filipino ay Philippine saram. Ngayon, pag-aralan natin ang unang bahagi ng ating grammar lesson. Ang ating grammar lesson ay iyeyo or iyeyo. So, kailan o saan ba natin ginagamit or paano ba natin ginagamit ang grammar pattern na ito sa ating pangungusap? Ang iyeyo or yeyo ay inilalagay yan matapos ang pangalan or ikinakabit natin yan sa ating noun. Ito ay maaaring pasalaysay na pangungusap o pagtatanong na pangungusap. So, ano bang ibig sabihin ng pasalaysay na pangungusap? Ang pasalaysay na pangungusap, yan po yung mga pangungusap na nagtatapos sa period. Sa period siya. Or sa English, tinatawag siyang plain or declarative sentence. Tapos kapag naman patanong, yan naman po yung pangungusap na nagtatapos sa question mark. Okay, kung halimbawa, tayo ay magtatanong, gamit natin si iyeyo or yeyo, patanong yan, ang pagsagot natin, same format lang ang gagamitin natin. Sila pa rin. So, period naman ang ilalagay natin. Kung patanong, ang tono ng salita natin ay pataas. Rising intonation. Kapag naman sasagutin natin yung tanong niya, gamit natin yung same na format, ang ating tono naman ay pababa na siya. Pababa na siya. Ito pataas, ito pababa na. Okay? So, pwede natin gamitin itong pattern na to sa pasalaysay or nagtatapos sa period o kaya naman sa patanong. Nagtatapos sa question mark. Ang sentence ending na iyeyo or yeyo, yan, nakabit po natin yan or ina-attach natin sa ating noun. At yan po ay sentence ending. So, ano po ba yung mga noun na pwede nating pagkabitan ng iyeyo or yeyo? Okay, yan po yung mga pangalan kagaya ng, halimbawa, pangalan natin or pangalan ng bansa or ng ating nasyonalidad or nationality. Or kung ano man yung pangalan ng iyong trabaho.
Yan. Pwede natin ikabit yang iyeyo or iyeyo. So, si iyeyo or iyeyo, galing po yan sa salitang ida. Yan po ang pinaka-dictionary form ni iyeyo or iyeyo. Si ida ay na-conjugate na siya. Conjugate, meaning po niyan ay nabago na siya. Meron nang ikinabit sa kanya, yan. Kaya ito, naging iyeyo or iyeyo na po siya. Sa English po, tinatawag po siyang be verbs. So, ano naman yung be verbs? Yung be verbs, yan po yung mga, halimbawa, gaya ng, ayan, is, tsaka are. Yan po yung be verbs. Pero sa Tagalog, para mas maintindihan natin, sa Tagalog ang katumbas ng iyeyo or yeyo ay ang salitang ay. Okay? Yan po sa Tagalog ay ay. Ngayon, tingnan natin ang ilang mga halimbawa kung paano natin gamitin si iyeyo or yeyo sa pangungusap. So, kapag ang iyong noun ay nagtatapos sa consonant or meron siyang patsim, ang ikakabit natin ay iyeyo. Pero kapag ang noun mo ay nagtatapos naman sa vowel or walang patsim, ang ikakabit natin ay yeyo. So, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, ang pangalan mo ay Carlo. Okay? Carlo. Okay. Sa Korean, ganyan po si Carlo. Carlo. Ito po ay nagtatapos sa vowel or wala siyang patsim. Kaya, ang ikakabit natin kay Carlo ay dito siya. Ang ikakabit natin ay yeyo. Carlo예요. Carlo예요. I am Carlo. Ako ay si Carlo. Carlo예요. So, pangalan, magtatapos sa vowel, kaya yeyo ang ikakabit natin. So, halimbawa, anong pangalan mo? Pangalan mo, tapos ikabit mo. Kung vowel nagtatapos, yeyo ang ikakabit mo. Pero kapag consonant, iyeyo ang ikakabit mo. Merong conversation, ka or na. So, pag nakita nyo yung ka or na, ang halimbawa niyan sa atin, sa English ay A or B. Sa Tagalog, A or B. At usapan nila, annyeonghaseyo. 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 Marami siyang kahulugan. So, depende siya sa context or depende siya sa paraan ng pag-uusap ninyo or ang pinag-uusapan nyo. So, kagaya kanina nakita nyo yung translation niya ay, kamusta po kayo? So, nakikita nyo yan na translated siya sa English na hello or hi. Pero meron pa siyang deeper meaning. So, pwede siyang how are you? Or kamusta po kayo? 안녕하세요. Sabi niya, hello, 저는 김민수. Ang pangalan po niya ay Kim Min-su. Kim Min-su. Kim Min-su, nagtatapos sa vowel. Kaya ang ikakabit natin ay yeyo. Yan. So, 안녕하세요. 저는 김민수예요. 김민수예요. Kamusta po? Ako po si Kim Min-su. Kim Min-su예요. Ang sagot naman niya, nag-response din siya, kamusta din po kayo? 안녕하세요. 저는 왕치엔이에요. 왕치엔이에요. So, ang pangalan naman niya ay Wang-chi-en. Yan naman ay nagtatapos sa consonant or meron siyang patsim. Kaya ang ikakabit natin sa kanya ay iyeyo. 왕치엔이에요. 김민수예요. Okay, next number 2. 치엔 씨는
중국 사람이에요. 중국 사람이에요. 중국 사람 is Chinese. Sabi naman ni Chien, 네, yes. 중국 사람이에요. Ako ay isang Chinese. So, ginamit ito patanong. Dapat ang ating tono ay pataas. Chien 씨는 중국 사람이에요. Sabi naman niya, 네, yes, 중국 사람이에요. Okay? Yung tono niya ay pababa na, papababa, falling intonation na siya. 지엔 씨는 중국 사람이에요. 네, 중국 사람이에요. So, ganyan po natin ginagamit si iyeyo at yeyo. Iyeyo. Okay, subukan po natin sagutan ang ating pagsasanay. 연습. 연습, pagsasanay. 다음 기름을 보고 이야기해 보세요. Tingnan ang mga sumusunod na larawan at kumpletuhin ang pag-uusap, ang kanilang conversation. Okay, ito si Yuki. Si Yuki, 저는 Yuki. Yuki, nagtatapos sa vowel, kaya ang ikakabit natin ay yeyo. So, 저는 Yuki예요. 저는 Yuki예요. Ako ay si Yuki. Ako po ay si Yuki. At ang sabi pa niya, 일본 사람이에요. Ako po ay isang Haponesa or Hapon or Japanese. I am a Japanese. 저는 Yuki예요. 일본 사람이에요. Okay, next number 2, sagutan natin. Tui. So, paano natin sasagutan yan? Gayahin lang natin yung ating pattern. 저는 Tui. Tui. Ano ikakabit natin? Iyeyo or yeyo. So, dahil ito ay vowel, ang ikakabit natin ay yeyo. Tui, yeyo. 저는 투이예요. 베트남 사람. 베트남 사람, dahil meron siyang patsim or consonant, 이예요. Yeah. So, 저는 투이예요. 베트남 사람이에요. Okay, next, number 3. 지엔. 저는 지엔이에요, 예요. Okay. 저는 지엔이에요. 중국 사람이에요. 저는 치엔이에요. 중국 사람이에요. Okay. Number 4, 투야. 투야는 si tuya ay tuya. Dahil nagtatapos sa vowel ay tuya예요. And then, next one, Mongol 사람이에요. Yan. So, kung halimbawa, sasabihin natin, magpapakilala tayo ng ating sarili, pangalan natin, at kung saan bansa tayo nanggaling, ganito lang yung paraan niya. So, sasabihin mo, 저는, ako po, pangalan mo, halimbawa, Carlo, dahil nagtatapos yan sa vowel, ang ikakabit natin ay yeyo. So, 저는 칼로예요. So, isipin niyo yung pangalan nyo. Nagtatapos sa vowel or consonant. So, pag vowel, yeyo. Kapag consonant, iyeyo yung kakabit natin. So, yan. Tutunan natin kung paano natin sabihin ang ating pangalan. Basic self-introduction. 안녕하세요. 저는 칼로예요. 필리핀 사람, 필리핀 사람이에요. 안녕하세요, 여러분. 저는 칼로예요. 필리핀 사람이에요.
So, yan yung paraan kung paano natin ipakilala sa simpleng paraan ang ating pangalan at kung anong bansa natin or saan tayong bansa galing. Yan. So, hanggang dyan muna yung ating lesson or chapter 1, part 1. Itutuloy natin ang ating part 2 sa susunod na pagkakataon. Okay, 감사합니다, 여러분.